So, good evening, magandang gabi ulit. So, mag-record na lang ako para tuloy-tuloy yung pakikinig mo. Tapos, saka ka na namin ipag-pray kapag natapos mo na to pakinggan. So, yung purpose ko dito, kung bakit gusto ko to i-share sa'yo is para ma-shift or mabago yung focus ng pananaw natin. Na hindi mag-focus sa kung anumang problema meron tayo, but kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Sabi ko pa nga, nakita ko kanina yung mga finorward ni Brother John Ray, and masasabi ko na hindi talaga madali, hindi yun basta-basta. Pero gayon pa man, kahit hindi yun basta-basta, mas makapangyarihan ang ating Diyos, at yung kalayaan ay sa Kanya, siya yung nagpapalaya. Ako o si Brother John Ray, wala kaming contribution dito. Ang role lang namin is ipag-pray ka, pero sa kapangyarihan, wala po kaming kapangyarihan na gawin ang mga bagay na ito, kundi ito sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu at sa kanyang kapangyarihan. So, uulitin ko, maaari na lumapit ka kasi may nilalabanan ka na isang battle or awayan or labanan, isang battle. Pero gusto ko sabihin sa iyo na yung labanan na ito ay napanalunan na. Nanalo na ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So, yung deliverance or yung kalayaan is hindi po ito tungkol sa iyo o sa atin na nakikipag-away, nakikipaglaban sa dyablo, kundi tungkol ito sa pagsuko sa banal na Espiritu. So sa Colossus chapter 1 verse 13, sabi roon, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, nakatanggap na tayo ng kaligtasan. At sinasabi na iniligtas na tayo niya sa kapangyarihan ng kadiliman. So ibig sabihin, bilang mga mananampalataya ay hindi na tayo sa kadiliman, hindi na tayo pinaghaharian ng masasamang espiritu, hindi na tayo, kumbaga hindi na yung nananahan sa atin, kundi yung banal na espiritu na. Kaya nga sinasabi roon na inilipat na tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So hindi tayo nakikipaglaban para manalo, kundi lumalaban tayo sapagkat tayo'y nanalo na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, the moment na si Jesus ay pumasok sa iyong sitwasyon, ano man yung mga gawa ng kaaway, ay kumbaga no choice na yun kundi lumisan, umalis. Gayun pa man, kahit sabihin natin na tinalo na ng ating Panginoong Hesukristo, hindi rin natin maikakaila na ang mga masasamang espiritu ay yung kanilang impluwensya ay wala na. Parang ganito lang yan. Sabihin natin may bahay ng gagamba sa bahay natin. Hindi naman nangangahulugan na pinatay na natin yung gagamba ay wala na yung sapot. So, ibig sabihin, maaari yung impluwensya, maaari yung mga naidulot niya sa buhay natin ay narayan pa. Kahit na pinatay na, kahit na tinalo na. So, yun din yung rason kung bakit kahit sabihin natin na napalaya na tayo, kahit wala na tayo sa ilalim ng kadiliman, ay nagkakaroon pa rin ng impluwensya sa atin ang masasamang espiritu. O may tinatawag pa rin na oppression, pinapahirapan pa rin tayo. So, kagaya nga ng pino-point out ko kanina na kung ang isang silid o ang isang kwarto, ang isang bahay ay puno ng kadiliman o madilim, hindi natin kailangan na sumigaw sa kadiliman para umalis ang kadiliman. Kaya sabihin natin na
umalis ka kadiliman o umalis yung dilim. Hindi. Kapag madilim, isa lang yung simple natin na kailangan gawin, buksan yung ilaw. At yun nga yung sinasabi kanina na ang Diyos ang ilaw natin. So, ibig sabihin, unang-una na kailangan natin ay ang ating Panginoong Diyos. Unang-una na kailangan natin si Yahweh. At kapag nasa atin ang ilaw, hindi na natin kailangan matatakot sa anumang sa masasamang espiritu. Kaya kahit nga sa buhay ministeryo namin, especially mga year 2020, 2021, maraming experiences na mga ganyan, na mga manifestation ng masasamang espiritu. Pero, hindi naman kailangan ng katakutan. Bakit? Kasi mas makapangyarihan ang Diyos, mas makapangyarihan ang banal na espiritu na nananahan sa atin kaysa sa mga kayang gawin ng mga masasamang espiritu na ito. Diba sa John chapter 8 verse 32, sabi ron, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So yung mga kasinungalingan ng kaaway sa isipan natin, yun yung nagtatali sa atin para mahadlangan tayo sa ating kalayaan. Pero kapag alam natin yung katotohanan, alam natin na tayo'y malaya na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi na tayo basta-basta malilin lang ng kaaway tungkol sa mga bagay na yan. So, maaari, sabi ko pa nga kanina, may unforgiveness, may occult na mga involvement, or may mga hidden sin na naranasan ka, or may mga open door, mga bukas na pintuan para makapasok ang kaaway sa buhay mo. Pero kapag isara yan, kapag idilya yung mga yan, ay wala nang legal na wala nang legal right na tatawag yung kaaway para mag-operate sa buhay mo. So, kailangan lang natin na pagsadhan ng pintuan na sabihin sa kaaway na kumbaga hindi na natin gusto na magkaroon ng bahagi sa mga bagay na nagpapahirap sa atin na sinasanhi niya sa buhay natin. So, yung kalayaan, kailangan lang na i-lower natin yung pride. Aminin natin na may mga ganito tayong sitwasyon, at yung the way na nagsisik ka ng tulong, yung the way na naghahanap ka ng tulong, ay isang pagpapakita na yan na nagpapakumbaba ka. At willing ka na i-let go, willing ka na mawala yung mga bagay na yan sa buhay mo. So, yung pinakamahalaga sa session natin is hindi naman yung pag-conduct natin ng prayer para sa deliverance. Yung pinakamahalaga talaga dito ay kung ano yung gagawin mo pagkatapos kay pag-pray, ano yung mga sunod na gagawin mo. Kaya yung encouragement ko sa iyo is araw-araw ka maglaan ng oras sa Panginoon. Hindi mo kailangan ipakita, hindi mo kailangan pangalandakan sa ibang tao na nagbabasa ka ng Biblia o nananalangin ka. Kasi unang-una, yung mga bagay na yan ay personal dapat yan sa iyo. Personal ninyo ng Panginoon na moment ng pag-uusap. So, yun yung una na ma-advise ko, ma-challenge ko sa iyo after ka maipag-pray, na araw-araw maging consistent ka, kausapin mo yung Panginoon. Punuin ka niya ng banal na espiritu. At gayon rin, maghanap ka ng isang Christian na church. At makakatulong sa iyo spiritual. So, yun lang, yung mga simpleng bagay lang yan. Mamuhay ka sa presensya ng ating Panginoon,
maging aware ka. Yung presensya ng Panginoon, hindi lang yan present kapag nagpe-pray ka. Present din yan kapag busy ka sa gawaing bahay or sa trabaho o nasa labas ka, nagbibiyahe. Laging nandyan lang yan. So, yung mahalaga dito is mamuhay ka na kasama yung Panginoon. So, yun lang at pwede mo to panoorin ng paulit-ulit yung video na ito bilang guide. Simula pa lang ito at ini-encourage din kita na magpatuloy katapos nito. Katapos ng gabing ito, patuloy mong hanapin ang Panginoon. So, yun. And God bless you.